Magiging milyonaryo raw sa utang ang mga kooperatiba at mga drivers sa ilalim ng PUV Modernization Program. At ang pabigat na yan, posibleng maipasa rin sa mga pasahero. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mapa driver, operator, pasahero at maging ang gobyerno, masasagasaan daw ng PUV Modernization Program. Base yan sa pag-aaral ng grupo ni dating UP Professor Teodoro Mendoza. 2 punto ang binigyan diin sa pag-aaral. Una, mahal ang presyo ng modern jeep, kaya pihadong mababaon sa utang ang mga kooperatiba. At pangalawa ay ang posibleng domino effect nito sa pamasahe. Anong ibig sabihin nun? Ang mga kooperatiba, ang mga mag-join doon sa jeepney modernization na yan, magiging milyonaryo sila sa utang, mababaon sila sa utang. Paano nila mababayaran ng kanilang utang at 13 pesos na pasahe? Inalam namin kung gaano nga ba kabigat ang utang na papasanin ng mga kooperatiba sa PUV Modernization Program. Nakausap ko ang Road Transport Service Cooperative 18 na bumabiyahe sa rutang Muñoz Remedios at Muñoz Vito Cruz. 2019 pa nang mabigyan sila ng accreditation. Sa ilalim niyan, dapat meron silang hindi bababa sa 15 modern jeep. Pero hanggang ngayon, isang modern jeep pa lang ang nabibili nila. Nagkakahalaga ito ng 2.6 million pesos. Pinag-ambag-ambagan niya ng halos 100 nilang miyembro. Pwede naman daw kumuha ng subsidy mula sa gobyerno. Yun nga lang, para mabigyan sila nito, kailangan muna nilang magpa-approve ng loan sa bangko. Ang problema, katakot-takot ang hinihinging requirements. Kailangan maniwala yung bangko na kaya namin bayaran yung inuutang namin. Yung capacity namin para makabayad. Although nag-submit na kami ng aming mga feasibility, project study, pero hindi sapat yun eh. Humihingi talaga sila ng cash flow. Hindi naman kami yung mga dambuhalang korporasyon na yun, nandyan lang yung kapital. Kami hirap kami doon. Bukod pa riyan, meron pang ibang gagastusin ng kooperatiba para sa feature ng modern jeep. Yung pagpapalagay pa lang daw ng sticker para sa signage na katulad nito ay aabutin na raw ng 10,000 pesos. Ibang usapan pa raw yung monthly subscription para sa GPS na required rin ng LTFRB para sa mga gantong unit. At gayon din yung gastos para sa paglalakad ng mga papeles sa LTO at LTFRB kaugnay ng sasakyang ito. Kung tutuusin nga, swerte pa ang nakausap naming kooperatiba dahil kaya nilang magpaluwal ng pondo. Base sa pag-aaral nila Mendoza, kakailanganin ng hanggang 750 billion pesos na pondo para sa 300,000 jeepney sa buong Pilipinas. Pero handa bang magpautang ng ganyang kalaki ang mga bangko? Ang sagot po ay hindi kasi marami rin silang pinipinance na ibang mga produkto, na mga projects at hindi nila kayang isang project lang ang kanilang ipinance. Para hindi mabaon sa utang ang mga kooperatiba at maging ang gobyerno, 10 hanggang 25 taong transition stage raw ang kakailanganin. Ano itong mga pwede natin gawin during the transition stage? Ang sinasabi namin, i-allow na i-overhaul or remanufacture or ayusin itong mga sinasabi nating old jeepneys para maging safe naman sila, ma-reduce yung carbon emission. Nauna naman ng sinabi ng Department of Transportation na pinag-aaralan nila ang issue sa PUV modernization para matiyak na walang maiiwang driver. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.